Yes po, yes po. Okay, last time po na-discuss po natin. Ito po ay naka-record ha. Ito pong discussion po natin. Siguro po to follow na lang po yung pagpasa ko sa inyo ng video nung recorded po na discussion po natin para mabalikan po din natin. Ano po? Okay, that is we have the last topic para sa module number 4 before we go on po para sa ating pong activities po, laboratory activities. That is the maximum power transfer theorem. Last time po na-discuss po natin the Thevenin's, the Norton's, ano po. Also, we have the linearity property, the superposition, the source transformation, the Thevenin's, and the Norton's theorem. Okay? Ngayon naman po, we have the maximum power transfer theorem. The optimization is one of the major concern of electrical design. Okay, to optimize the circuit, we should limit the losses. Ano po? Wait lang po ah. Okay, we have to limit losses to minimum and the power transfer to maximum. Yun po yung optimization. What do you mean by optimization? Ibig sabihin, ang gagawin po natin is mapaganda po yung system. Okay? Yung losses po niya, mapababa po natin. Ganun din po yung ginagawa natin sa ating pong pangkaraniwang araw-araw na buhay. Like, for example, gusto natin makatipid, ang tinatawag din yun as optimization. Di ba marami pong nauso na devices, like for example, yung po mga tawag dito, yung kinakabit po natin sa mga saksakan, power saver, okay, yun po ay ginagamit for optimization para mapababa natin yung losses ng system. Para mas maliit po yung ating konsumo o mas maliit po yung ating babayaran sa Meralco. Ibig sabihin, tinatanggal natin yung losses. Parang lahat, di ba, kailangan nating tanggalin yung mga mali. Okay, yung mga tama lang yung kukunin natin. That is the principle ng optimization. Okay, ganun din po sa electrical system. Okay? Meron po tayong ginagawa, we have to optimize para po yung power transfer po nung source natin going to our load or going para dun sa atin para magkonsumo natin is tama, enough, okay po. Kung ano yung ibinibigay, yun din yung kukunin mo. Wala pong nawawala or nililimit natin yung losses po natin. Hindi man po nawawala pero nare-reduce po yung losses. That is the way of optimization. There is one theorem that we use in order to maximize power transfer. That is the maximum power transfer theorem. Okay, ibig sabihin nga po, na-deliver natin yung power, yung pinakamataas na power na kayang i-deliver ng source dun sa load. Yun po yung ating principle ng maximum power transfer theorem. Kailangan ganon. Kailangan mas mataas yung ma-deliver mo. Mabawasan natin yung losses. Yun ang pinaka-objective ng maximum power transfer theorem. To have maximum power transfer to the load resistance must be equal to the Thevenin's equivalent resistance seen from the load. Sabihin po nun, para malaman po natin kung kailan ka kukonsumo ng pinakamataas na power o kailan mas mababa yung losses. Kailan po ba yung mangyayari? Mangyayari daw po na mas mababa yung losses mo kapag ang resistance mo as a load is kaparehas ng resistance na kinukuha natin just like kung paano natin kinukuha yung Thevenin's equivalent resistance or the RTH. Siguro tanda pa po naman natin kung paano po natin dinidetermine yung RTH, di ba? Yung RTH po natin, dinidetermine natin yon. Kailangan nating
patayin lahat ng mga independent sources. Pagkatapos po natin patayin yung mga independent sources, saka po natin kino-compute yung total resistance. The total resistance, the Thevenin's equivalent resistance, or the Norton's equivalent resistance. That resistance, kapag yun yung ginamit natin, bilang resistance ng load or bilang resistance mo, yung power na ibibigay sa iyo ng source, talagang maximum, mababa yung losses meron ka. Kaya yun po yung ating theorem para sa maximum power transfer theorem. Kailangan nating ma-adjust. I-adjust po natin yung resistance ng load. For example, tayo yung load. I-adjust natin yung resistance po natin. Okay, so that mapababa natin yung losses natin. Okay, yun po sa maximum power transfer theorem. For example, hindi porket, for example, ang resistance ko is 2 ohms, okay, tapos yung isa ay 4 ohms, hindi ko po pwedeng sabihin na mas mataas yung makukonsumo kong load o makukonsumo kong power kumpara kay 4 ohms. Okay? O kaya naman, hindi naman masasabi ni 4 ohms na mas malaki yung makukonsumo niyang power o maibibigay niya sa kanyang power kumpara kay 2 ohms. Hindi po natin pwedeng sabihin na ganon. Kailan lang natin masasabi na makakakuha ka ng pinakamataas na power? Kapag ang resistance mo ay equal sa RTH. For example, ang isang circuit, ang RTH po ay 3 ohms. Bawa ang RTH po natin ay 3 ohms. Bawa nandito yung ako igagraph natin. For example, this is 1, 2, this is 3. Wait lang po ah. Okay, for example, this is 3. This is 4. Ano po? Okay, yan po yung ating resistance. For example, ohms po yun. Okay, with respect to, ginagraph po natin with respect to the power. Okay, bawa. Okay, for example, nakuha ko yung aking RTH. Yung RTH ko, na kung saan makakakuha ko ng maximum power is equal to 3. For example, equal to 3. Ibig sabihin, yung graph ko, pwede pong ganito yung itsura. Okay? Maximum siya pagdating ng 3. Okay? For example, this is 3. Yung power na meron ka doon sa dulo na yon, doon ka papatak, may pinakamataas na power doon sa 3 na yon. Okay, and that 3 po is your, for example, this is your RTH. Yun yung na-determine na RTH mo. Ibig sabihin lang po, hindi porket, kumbawa, mas mataas sa 3 ohms ang resistance mo, ginawa mong 4. Hindi ibig sabihin mas mataas yung power na mapapabigay sa'yo. No. Makukuha lang ang pinakamataas na power kapag ang resistance mo ay equal sa RTH meron ka sa isang circuit. Yun po yung ibig sabihin ng maximum power transfer theorem. Kailan nga po makukuha natin yung pinakamataas na power? Kapag ang iyong resistance ay equal sa Thevenin's equivalent resistance. For example, ang nakuha kong Thevenin's equivalent resistance is 5. Kailan ako makakonsumo ng pinakamataas na power? Kapag po ang resistance ko ay 5 ohms bilang load. Kapag in-adjust ko, ginawa kong 6, mas mababa, no? Pag ginawa kong 4, mas mababa. Kasi nga, kailan ako magma-maximum? Kapag 5 ohms ako, kapag ang aking value ng RTH is equal to your load resistance. Okay, yun po yung ating maximum power transfer theorem. Yun yung kukunin muna natin yung resistance kung kailan siya makakakonsumo ng maximum na power. Right after po nun, meron po tayong formula in determination kung ano naman ang maximum power na kinonsumo ng load na yon. Formula po natin is VTH squared divided by 4 RTH.
Level example number 1. Determine the value of the load resistance. Ito daw po, determine natin yung load resistance for maximum power transfer in the circuit of figure 4.47. I-determine natin kung ano ang value ng load resistance so that it can consume maximum power. Yung pinakamataas na power na ikukonsumo niya. Okay, syempre, ang gagawin po natin, kailangan daw po nating i-determine yung RTH. Kasi daw, para makakonsumo to ng pinakamataas na power, yung maximum na power, dapat yung iyong load resistance ay equal sa your RTH or the Thevenin's equivalent resistance. Paano ba natin kinukuha ang Thevenin's equivalent resistance? Kailangan po nating patayin lahat ng mga sources. For example, this 24 volts, kailangan natin patayin. Kailangan it should be left short circuit. Okay, so short po natin yung terminals meron ng voltage source. Parang katulad lang po sa superposition. Kapag voltage source, short. Okay? Kapag naman po current source, kailangan natin po siyang i-open. Tatanggalin po natin siya sa circuit. It should be left open. Tatanggalin po natin yung current na yon since current source po. Yan po yung circuit natin. Then also, tatanggalin din natin yung ating load resistance, RL. Kasi ang i-determine po natin dyan ay yung RTH mo so that it can consume maximum power. Okay? Lalagay po natin, we have your RTH. Okay, kailangan po natin ma-determine yung value ng RTH. Question po doon. May question po ba tayo? Kung wala po tayong question, react po tayo. Okay, thank you po for reactions po ng lahat. Ano? Mamaya na lang natin i-count yung ating po mga reactions para po dito sa discussion natin. React po tayo para magkaroon tayo ng maraming o mataas na puntos. Okay, from that one, we have the RTH. Kailangan natin ma-determine yung Thevenin's equivalent resistance, or the RTH. So that, yun po yung value ng load resistance so that it can consume maximum power. Okay, anong connection meron po tayo? Kikita po natin, the 12 and 24, they are connected parallel. Okay? Then, after po nun, parallel po yung 12 and 24 kasi pag hinila mo po yan, sige makinig na po ulit. Mamaya-maya na po ulit ang reaction. Baka naman mapasobra at wala na pong naintindihan. No? Okay? Pag hinila po natin yung terminals, ayan, yan po yung connection meron siya. This is yung 4, this is yung 6, this is yung 12, and that is 24. Kikita-kita natin, 12 and 24, they are connected parallel. Pagkatapos, pag pinag-parallel mo yung dalawa, naka-series naman po siya sa 6 at saka sa 4. Ibig sabihin, we have 12 times 24 divided by 12 plus 24. Okay, 12 times 24 divided by 12 plus 24. Okay, pakitype po para sa reaction din, kung meron na po kayong value po para dyan. Okay, for example, that is equivalent to something. Okay, you have 12 times 24 equals divided by quantity 12 plus 24. That is 8. 8 po yun. Then, naka-series po sa kanya, yung 6 at saka 4. Ibig sabihin, plus 6 plus 4. Ibig sabihin po natin, ang atin pong RTH is 18 ohms. 18 ohms. Sabihin, kailan siya makakakonsumo yung load natin ng pinakamataas na power? Anong value ng resistance meron siya? Ang value po na resistance na meron siya
para makakonsumo siya ng pinakamataas na power is during kapag ang value po niya is 18 ohms. Ilang example, igagraph po ulit natin. Bawa, this is yung ating 17, this is yung ating 18, this is your 19 ohms. Ano? Kailan po makakonsumo ng maximum na power yung ating pong load? Okay, kapag po ang value ng resistance ay equal sa 18 ohms. Doon po sa point na yon. Doon siya makakakonsumo ng pinakamataas na power. Doon peak. Doon po highest yung kanyang makukonsumong power kapag ang value po niya is equivalent to 18 ohms. Okay po? May question po ba tayo doon? So far? May question? Kung wala po tayong question, react po tayo. Okay, that is 18 ohms. So, isakuha na po natin yung ating 18 ohms. Ang kukunin naman po natin is, sabi daw, also determine the maximum power. Okay, determine daw po natin din yung maximum power. Okay, para ma-determine yung maximum power, ibabalik po natin yung atin pong tinanggal kanina. Okay, for example yan. Kasi kailangan nating ma-determine yung atin pong BTH kasi ang formula po natin ng atin pong maximum power is BTH squared divided by 4 RTH. May nakuha na tayong RTH. That is 18. Ang kailangan na lang po natin ay yung atin pong BTH. Tatanggalin po natin ulit ito, this one, kasi dito natin kukunin yung atin pong BTH. For example, this is, ilagay po natin, the BTH. Narito po yung terminal niya. BTH. This is positive, this is negative. Since alam po naman natin, this is open, yung 4 ohms po natin is open. Sabihin nun, wala po siyang kuryente na dadaloy kasi putol. Kung walang kuryente, ang voltahe niya 0 din. Kapag ang voltahe ay 0, okay, para po siyang isang short circuit. Kapag short circuit, ang resistance po niya, 0. Parang wala na po yan. Isang straight wire na lang siya. Ayan, ano? Okay, kukuha po tayo ng equation para ma-determine yung BTH, magno-nodal analysis po tayo. This is B1, this is B2, then this is B3. Kitang-kita po natin, para ma-determine yung BTH, yung positive ng BTH is directly connected to the B sub 3. And the negative of the BTH is directly connected to the ground. Meaning po, kung gano'n ang pangyayari, your B3 is equivalent to your BTH. Kailangan po nating ma-determine yung B3 so that ma-determine natin po yung ating BTH. Okay, kuha po tayo ng equation. At node B1 by the principle of KCL. Okay, alam naman po, B1 is equals to positive 24. Kasi po yung B1 po natin, diretsong nakakabit sa positive ng 24 at yung negative nakakabit po sa ground. This is your equation number 1. Okay, next. At node B2 by the principle of KCL. Okay, you have B2. B2 minus B1 divided by 12. No? B2 minus B1 divided by 12 plus B2 minus B3 divided by 6. Okay? Plus B2 minus 0 divided by 24. Wala na po nakakabit kay B2, kaya po equal to 0 na. Multiply it all by 24 so that matanggal po natin yung fraction. Multiply by 24. 24 divided by 12 is 2. Meron tayong 2B2 minus 2B1.
Okay? Lagi po tatandaan na kapag VTH po yung hinahanap, ang pinakamadali po, lalo na sa Thevenin's, di ba? Ang pinakamadali po ay nodal analysis. Kasi voltage na rin po naman, voltage yung makukuha mo. 2B2 minus 2B1 plus 24 divided by 6 is 4. 4B2 minus 4B3. Okay? Plus 24 divided by 24 is 1 times B2, B2 equals to 0. Pag samasamahin na magkakatulad, i-arrange na rin po. Negative 2B1, okay? Positive 2 plus 4 plus 1. Okay, meron tayong 7. 7B2 minus 4B3. Okay, equals to 0. That is equation number 2. Okay, next. Kuha po tayo ng equation number 3. At B3 or at node B3 or at node BTH by the principle of KCL. Okay, you have B3 minus B2 divided by 6. Okay, wala na po is equals to, papasok yung current is equals to 4. Okay, cross multiply. Meron tayong B3 minus B2 equals 4 times 6 is 24. I-arrange lang po natin. Negative B2, positive B3 equals 24. That is equation number 3. Okay, paunahan po. Raise po ng hand kapag meron na po kayong value ng B3. Yes, kanal. Ano po ang value ng B3? Ano po ang value ng B3? That is the value of the VTH. Kanal. Hello po. Sir, 72 po. Okay, 72 daw po yung value ng B3. Okay, pakicheck po ng iba. Thank you, Ms. Kanal. 72 volts. Ayan po, ano? O, mode equation mo with 3 unknowns. Ang input mo po dyan is 10024. And next, negative 2, 7, negative 4, 0. Then 0, negative 1, positive 1, 24. Lalabas po your B3 equals or BTH equals 72 volts. Therefore, your maximum power transferred to the load is equal to your BTH divided by 4 RTH. Okay po? You have BTH is 72 to be square divided by 4 times 18. Okay, you have 4 times 18. Okay, the answer po, you have also 72 watts. Ano? Kasi 4 times 18 is 72. 72 square. 72 divided by 72. Cancel yung isa. Kaya 72 watts po yung sagot natin para sa maximum power. Ibig sabihin, kailan siya makakakonsumo ng pinakamataas na power kapag ang value po niya is 18 ohms. At ano yung power na makukonsumo mo? 72 watts. Okay, 72 watts po yung makukonsumo niya. Okay? Ibig sabihin po nun, kapag hindi po siya 18, bawa mas mababa sa 18 or mas mataas sa 18, ang value po ng power niya ay hindi po tataas dapat ng 72 watts. Kasi ang 72 watts, ang pinakamalaki ng power na magta-transfer dun sa load na mangyayari lang yon isang beses kapag ang kanyang resistance ay equal to your Thevenin's equivalent resistance, and that is 18 ohms. Naintindihan po ba ang ibig sabihin ng maximum power transfer theorem? React po tayo. Okay, thank you for the reaction po ng lahat. Okay, isa lang naman po yung topic po meron tayo, ano? Mhm.
Wait lang po. O, yan po yung solution. Meron ano po. Okay, same with, yan yung solution. Okay, nakuha mo po yung RL mo or your RTH is 18 ohms. Then the VTH is equivalent to 72 watts. Iba lang po yung ginamit niyang solution. Gumamit po siya ng mesh analysis. Kaya lang, ginamit po natin is nodal analysis para to make it simple po. Para diretso na po agad na makukuha natin yung value po ng VTH. So that is the B sub 3. Okay? Okay, for example, mag-solve po tayo ng isa. For example, this one. Bawa ito determine po the value of, bawa wala po tong value. That is, for example, wala. Narito yung ating load. So, this is your load. Kasi nandyan yung hinahanap natin. Ano? For example, meron po tayo dyan that is the R sub L. R sub L. Ang tanong po is, determine R sub L so that it can consume maximum power. Okay? Ano daw po yung value ng RL natin para makakonsumo siya ng pinakamataas na power? Siyempre, kailangan natin i-determine yung kanyang RTH. Okay, kailangan po natin i-open yung terminal para ma-determine po natin yung RTH. Open yung terminal. Ayan. Current source, kapag current source, ang ginagawa po natin dyan is simply as kailangan nating patayin. Kung current source po siya, totally open. Kapag po naman voltage source, it should be left totally short circuit. Okay, short circuit po natin. Yung terminal po niya ay naka-short yung circuit. Okay, narito po yung ating RTH na ito po yung equivalent sa atin pong R sub L. Okay, ibig sabihin po nun, ang R sub L natin or yung RTH natin para kumonsumo siya ng maximum na power is series po ng 2 at saka 4. That is 6 ohms. Sabihin lang po, kailan siya makakonsumo ng pinakamataas na power kapag po siya ay 6 ohms. Okay? Doon lang po siya makakakuha ng maximum na power. Okay, next. Okay. Ano naman po yung maximum power na kaya niyang ikonsumo kung siya po ay may RTH na 6 ohms? Ano po yung maximum power na kanyang ikokonsumo? Kukunin po natin, syempre, the VTH para ma-determine po natin kung ano yung maximum power na ikukonsumo kasi alam po natin na siya po ay kukonsumo na maximum na power kapag siya po ay 6 ohms. At ano po yung value ng maximum power? Siyempre po, kung natin yung VTH, kailangan natin ibalik yung ating po mga sources, 6 amperes at saka 10 volts. Then, tayo po ay magsusolve using the voltage division, the nodal analysis. Okay, since this is your node B1 and this is your node B2, that is your reference node. At that point po, kita natin that 2 ohms is open. Kung open, walang kuryente na dadaloy dyan. Kung walang kuryente, para siyang isang shorted na wire. At ang resistance niya ay 0. Ibig sabihin po, yung B1 mo directly nakakonected sa positive ng VTH, yung negative ng VTH directly connected to the ground. Meaning po, your B1 is equal to your VTH. Your B1
is equal to your VTH. Kuha na po tayo ng equation. Okay, you have at node B1 by the principle of KCL. Okay, you have B1 minus B2 divided by 4. Okay, wala na po is equals to 6 papasok. Okay, cross multiply B1 minus B2 is equals to 4 times 6, 24. That is your equation number 1. Okay, next. At node B2. Pasensya na po, sulat. Ano? At node B2, you have B2. Alam natin, this is directly connected to the positive terminal of 10 volts. Okay, meaning your B2 is, alam po natin siya ay simply as 10. Ano? That is your equation number 2. Using your calculator na matalino, the value of the B1 or your BTH is equivalent to, yes pala, 34 po, sir. 34 daw. Quadro, tama po ba yung kanyang sagot? Yes po, sir. Okay, you have 34 daw po. Your B1 is equals to BTH, that is 34 volts. Meaning, ano naman po ang kanyang power? Ano po ang maximum power na ikukonsumo kung ang kanya pong BTH ay 34 volts? Sino po? Ano po yung power na ikukonsumo kung ang atin pong voltahe ay 34 volts? Ano? Okay, syempre may formula tayo ng Pmax. Okay? Kunin natin yung formula ng Pmax, that is the VTH squared divided by 4 RTH or 4RL, ano? 4RTH or anybody. Okay? Sabi ni Mr. Asplico, 289 over 6. Is it correct po, Mr. Palaak? 17 over 2, sir. 17 over 2 daw. Miss Mendoza, Kayla, ano po ang sagot mo? Miss Mendoza, Kayla? Ano po, 289 over 6 po. 289 over 6. Ibig sabihin, the same with Mr. Asplico. Tama po ba? Apo. How about you, Tikis? Tikis? Okay, yes po, 280. Ano nga ulit, Miss Mendoza? 280 289 po. over 6 6 po. watts. Ano? Simply as 34 squared divided by 6. And that is 289 daw over 6 watts. May question po tayo doon. May question po?